Isa ka rin ba sa nagbabalak pumunta ng Catanduanes para mag-unwind? Kung oo, para sa'yo ang video na to. Umpisahan natin kung paano ka tatawid sa isla. Meron kang dalawang option. Yung isa, pwede kang sumakay sa eroplano mula Naias sa Parañaque, lilipad hanggang Catanduanes sa loob lamang ng more or less 45 minutes. Yung isa naman, South Road, na kung saan sasakay ka sa bus na inaabot ng 12 hours kung galing kang Maynila. So yeah, pagdating mo naman sa Tabaco Albay sa port, kailangan mo nang sumakay ng barko o roro patawid sa isla. Na kung saan meron kang dalawang option kung saan mo gusto bumaba. Una sa San Andres Port o Calolbon na inaabot ng 3 oras yung biyahe. Yung isa sa capital mismo ng Catanduanes sa Verac. Sa Verac naman mahigit 3 oras yung biyahe depende sa kondisyon ng panahon. Sa rutang ito, makikita mo na kagad ang mga white beach sa bahaging coastal na may enjoy mo kung sakaling di ka pahilo sa biyahe. Since Verac ang capital ng Catanduanes, dito nga marami ka ng option na hotel kung saan mo gugustuhin tumuloy. Dito na rin mag-uumpisa ang bawat biyahe mo kung sakali. Take note lang ha, yung mga tourist spot na makikita nyo, ayun lang yung mga lugar na napuntahan ko ng may video since bago pa lang ako na nagbablog. Para sa kompletong info, pwede kayong mag-visit sa Provincial Tourism Office. Located yan mismo sa Verac. So yeah, tuloy na tayo at umpisahan natin sa malalapit. Una sa listahan natin ang White Beach ng Barangay Balite, Verac, kilala sa tawag na Mamangal Beach. Sa lugar na to, may enjoy mo ang white sand, sariwang hangin at syempre ang napakagandang ambience. Natural pa ito kaya naman 10 pesos each lang ang entrance. Make sure lang na wag mag-iiwan ng basura pag aalis para mapanatiling malinis. Kahit saan namang spot. Sa pagkakataon na to, may nararanasang habagat kaya medyo madumi yung ilalim ng dagat. From Verac, 25 minutes naman ang biyahe kapag nakamotor. Sunod sa listahan natin itong Talisoy Beach kung saan matatagpuan yung Face of Jesus Christ. Mura lang yung entrance dito. May mga available na cottage din na pwedeng rentahan. Nasa 25 minutes naman yung biyahe papunta rito galing sa sentro ng Verac. Dumako naman tayo dito sa Twin Rock Beach Resort. Dito may enjoy mo ang dagat. Syempre kasabay niyan pwede mo ring ma-enjoy ang pool. May mga kwarto na rin dito na pwede rentahan kung sakaling mag-overnight. 20 minutes lang din ang biyahe galing ng Verac papunta rito. Sa mga area ng nasabing mga beach, malalapit na rin dyan yung Amenya Beach, Batag Beach, Marilima Beach at marami pang iba na syempre sulit din puntahan. Sunod dito naman sa amin sa bayan ng Bato, isa pang white beach na kilala sa tawag na Sakahon Beach na matatagpuan naman sa barangay ng Bote, Bato, Catanduanes. At isa rin to sa magandang spot dito sa isla. Dito may enjoy mo ang sariwang hangin na manggagaling sa dagat. Sarap din maligo dito. Kung papunta ka ng Bote Lighthouse, dito na rin yung daan. Yung biyahe nasa mahigit kalahating oras kung galing ka ng Verac. Ilan lang yan sa mga white beach na napuntahan ko. Pero syempre napakarami pang iba. Sa malamig na tubig ng falls naman tayo. Syempre itong Maribina Falls na matatagpuan sa lugar namin mismo sa barangay ng Binanwahan, Bato, Catanduanes. Na kung gusto mo lang naman madama ang kalikasan, pwede ka rito. Dahil sa katangian nito na merong napaka-preskong tubig na masasabi nating natural. Goods na goods din kumuha ng mga litrato rito. Bukod dyan, napakadali lang din ito puntahan guys. 10 minutes away lang from Verac. Pagbaba mo ng Provincial Road, maglalakad ka na lang ng 5 to 10 minutes. Depende sa'yo. Makakakita ka na ng natural at magandang kalikasan. Since andito na tayo, flex ko na rin sa inyo yung isa pa na dapat mong puntahan, ang Balungbong Falls. Gaya ng Maribina Falls, medyo hawig lang din yung nature nila. Matatagpuan naman to sa sitio Balungbong, Bato, Catanduanes. Napakalamig din ng tubig dito guys at madali lang mapuntahan dahil malapit lang sa Provincial Road. Walang entrance dito guys, kailangan lang maging disiplinado at mapanatiling malinis ang kapaligiran. Yung biyahe naman wala pang 20 minutes galing sa sentro ng Verac. Next naman tayo dito sa Tagbak River and Falls na matatagpuan naman sa barangay ng Progreso sa bayan ng San Miguel. Gaya ng mga nauna, meron din malinaw, malinis at preskong tubig dito. Napaka easy access din ito puntahan guys. Lakaran lang din ang labanan. Pero syempre alalay lang kasi kailangan mo pa dumaan sa mabato na daanan. Wala ring entrance dito guys ha. Nasa 1 oras din yung biyahe papunta rito. Diba? Napaka solid. Next spot natin sa bayan naman ng Higmoto sa Infinity Falls kung di ako nagkakamali. Napaka presko maligo dito guys. Legit. Sa lugar din na to malapit na yung Nahulugan Falls. Pasensya na at wala akong video. Pero malapit na yun dito guys. Nasa 1.5 oras din yung biyahe papunta dyan guys. Pag nagawi kayo dyan, daanan nyo na rin yung Bahaw Falls ng Dororian. Nasabi ng mga nakapunta, napakalinis din daw ng tubig. So yeah, next spot natin sa bayan naman ng Baras kung saan matatagpuan yung Binurong Point na isa sa pinagmamalaki ng Catanduanes dahil sa katangian nito. Anong bahala mag-describe guys, pero kita nyo naman diba? Located yan dito sa barangay Ginsaanan, Baras, Catanduanes. Nasa 1 oras din yung biyahe papunta dyan kung galing ka ng Verac. Malapit-lapit na rin dito yung Puraaran Beach na meron ding napaka-solid na ambience. Pag nagawi kayo sa mga lugar na yan, pwede nyong i-side trip yung Bato Church na meron ding nakakamanghang history. Since madadaanan nyo lang din naman, syempre meron din ang Biga Catanduanes kung napaka-breathtaking na view ang pag-uusapan dito sa Summit View Park. Mataas na lugar kaya malamig dito guys. Mula rin dito ay kapansin-pansin ang nagtataasang mga bukid na sobrang nakaka-relax pagmasdan. Yung biyahe, wala pang 1 oras, makakarating ka na. At last but not the least dito sa bayan ng Pandan, ang Cagnipa Rolling Hills sa Tuwad-Tuwadan, Lagun na syempre di rin magpapahuli kung pang wallpaper na view ang hanap mo. Yan guys, so since nasa norte to ng Catanduanes, mahaba-haba yung biyahe na inaabot ng mahigit 2 oras. Malapit na rin pala dito guys yung Paraiso ni Honesto na maganda rin puntahan. Ilan lang yan sa mga napuntahan naming lugar. Sasabi ko na mas ma-appreciate ko palalo kung magagawa nyong mag 360 sa
sa isla. May mga kilala rin tayo na pwedeng mag-guide sa inyo guys kung sakali. Comment nyo na rin dito mga ka-isla kung alin pa yung mga magandang puntahan. Para sa full video, pwede nyo i-visit yung FB ko. At kung di ka pa nakapollow, baka naman. Lalagay ko na rin sa comment yung link ng YouTube ko guys. At baka sakali lang na baka i-subscribe nyo. Pasensya na kung wala pa sa video yung lugar nyo. Malamang di ko pa napupuntahan. Yun lang guys. Bye!